King of Gods. By Fast Food Restaurant Kabanata 1204. Kamangha-mangha sa mundo na may iisang gawa. Ang huling pagsubok ay hindi magtatapos hanggang sa may tumuntong sa summit o kung ang lahat ay nagpasya na pumayag at lumabas sa mga hangganan ng stone slab. Naka-cross-leg si Zhao Feng sa paanan ng bundok. Bagamat tila nililinang at nauunawaan niya ang space-time intent sa ibabaw, iniwan niya ang isang maliit na bahagi ng kanyang isip upang pagmasdan ang mga taong umaakyat sa bundok. Sa pamamagitan ng God's Spiritual Eye, maaaring kalkulahin ni Zhao Feng, batay sa kung paano gumanap ang mga taong ito, kung gaano kalayo ang kanyang magagawa. Sa sandaling ito, si Quasi-God Kung Yuan ay nasa malayong pinuno ng grupo. Siya ay napakalakas at may maraming mga diskarte, kaya ang pagharap sa timbang ay walang problema. Bukod dito, magagamit niya ang time intent para pabagalin ang takbo ng hagdan. Ang kanyang pag-unlad ay malinaw na ang tanging inaasahan ng lahat na makamit. Ang pangalawa sa altitude ay ang rank 4 True God ng Spacetime Sacred Land. Pagkatapos niya ay isang rank 3 True God. Kahit na ang kanyang paglilinang ay mas mahina, siya ay biniyayaan ng mahusay na talento at lakas. Sa likod ng rank 3 True God ay ang ekspertong nagpapalakas ng katawan, na umaasa sa kanyang matigas na katawan at walang patid na determinasyon para umakyat. Siyempre, ang kanilang mga posisyon ay patuloy na nagbabago. Kung ikukumpara sa grupong iyon, medyo katamtaman si Little Ling sa kabila ng kanyang katayuan bilang rank 4 True God. Ang mataas na paglilinang ay hindi nangangahulugan na ang isa ay may kalamangan. Ang lakas, kakayahan, at personalidad ay pangunahing salik pa rin. Si Zhao Feng ay patuloy na nagbubuod ng kanyang natutunan mula sa kanyang mga obserbasyon. Sa mga taong ito, si Quasi-God Kung Yuan ang pinakamalakas at pinakatalented. Siya ang may pinakamataas na pagkakataong maabot ang pinakatuktok ng bundok. Nakatuon si Zhao Feng sa Quasi-God Kung Yuan. Parehong naabot ni na Kung Yuan at Zhao Feng ang level 1 time intent, ngunit mas mahina si Zhao Feng pagdating sa aktwal na paggamit ng time intent. Kasalukuyang nakatutok si Quasi-God Kung Yuan sa paggamit ng time intent para mapabagal ang takbo ng hagdan, kaya natural na sinamantala ni Zhao Feng ang pagkakataong ito para maingat na manood at matuto. Kung makokontrol ko ang time intent tulad ng Quasi-God Kung Yuan na pabagalin ang bilis ng pag-urong ng hagdan, malamang na malampasan ko ang lahat. Tinansya at hinulaan ni Zhao Feng habang nag-aaral siya. May mali. Biglang binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at tinitigan si Quasi-God Kung Yuan. Pagkaraan ng mahabang panahon, medyo nag-relax si Zhao Feng. Kaya yon ang nangyayari. Paatras ang hagdan dahil sa ilang space-time na kakayahan, at ginagamit ni Quasi-God Kung Yuan ang time intent para i-neutralize ang isang bahagi ng space-time intent sa hagdan. Ito ang dahilan kung bakit ang bilis bumaba. Lumiwanag ang mga mata ni Zhao Feng. Ang kasaganaan ng space-time intent sa dimensyong ito ay nalunod ang kakayahan ng space-time sa hagdan. Malamang na kahit na ang Quasi-God Kung Yuan ay hindi ito napagtanto. Marahil ay nasa ilalim siya ng impresyon na ang espesyal na katangian ng time intent ay nagdudulot ng paghina ng takbo ng hagdan. Kung matanto ni Kung Yuan ang puntong ito, ang kanyang level 4 space intent at level 1 time intent na magkasama ay magagawang ganap na ma-neutralize ang intent energy sa hagdan, at ang pag-akyat sa pinakatuktok ng bundok ay magiging napakasimple para sa kanya. Gayunpaman, tulad ng sinabi, ang taong nasa lugar ay nalilito habang ang nakabantay ay malinaw na nakikita. Ang isa sa ipinagmamalaking personalidad ni Kung Yuan ay mag-iisip lamang tungkol sa pagpunta sa summit, hindi tungkol sa isang bagay na tulad nito. Tulad ng inaasahan, ang mahalagang punto ng round na ito ay space-time intent pa rin. Nagsimulang ayusin ni Zhao Feng ang kanyang mga iniisip. Maaaring i-neutralize ng space-time intent ang space-time intent sa hagdan at bawasan ang kanilang backward progression. Siyempre, ayos din ang paggamit ng ibang intent na enerhiya, ngunit ang mga epekto ay tiyak na mas mababa kaysa sa space-time intent, dahil ang space-time intent ay pinalakas sa dimensyong ito. Ang aking space intent ay nasa level 2 lang, at ang time intent ko ay nasa level 1 lang. Ang pagpunta sa pinakatuktok ng bundok ay magiging mahirap pa rin. Kumunat ang mga kilay ni Zhao Feng. Kahit na ginamit ni Zhao Feng ang pamamaraang ito, hindi niya agad maaabot ang pinakatuktok ng bundok.
Malalaman ng lahat kung ano ang kanyang ginagawa, kabilang ang quasi-god Kung Yuan, at malamang nagagayahin ni Kung Yuan ang pamamaraan at unang makarating sa pinakatuktok ng bundok. Ngunit kung hindi ako magsisimulang kumilos sa lalong madaling panahon, ang quasi-god Kung Yuan ay may isip ang pamamaraang ito sa kalaunan. Lumubog ang mga mata ni Zhao Fang. Si Kung Yuan ay hindi tanga, sadyang mapagmataas. Biglang kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Swish! Maraming mahahalagang materyales sa pagtatanim ang lumitaw sa harap ni Zhao Fang. Mayroong Golden God Crystal, Golden Flame Giant Horn, at marami pa. Inimula ni Zhao Fang na linangin ang 5 Elemental Wind Lightning Technique. Naglilinang si Master dito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nataman na hindi nakaimik. Nagsimula pa itong mag-isip kung sumuko na si Zhao Fang sa Space-Time Robe. Iyon ay isang Golden God Crystal, ang sungay ng Golden Horn Fire Rat, at kahit isang Golden Sunblood Flame Flower. Nakita ng ilan sa mga eksperto ang mga kayamanan na lumulutang sa harap ni Zhao Fang, at ang kasakiman ay agad na umagaw sa kanilang mga puso. O hindi. Ang panandaliang kawalan ng atensyon na ito habang umaakyat sa bundok ay naging sanhi ng isang dalubhasa na napilitang bumaba sa bigat ng bundok. Thump! Thump! Halos hindi na napigilan ng eksperto ang kanyang sarili matapos ang pag-atras ng ilang dosenang hakbang. Hindi lang siya ang nasa puting bundok na nag-ambala. Lahat sila ay naapektuhan ng pagkuha ni Zhao Fang ng napakaraming kayamanan. Kahit na ang quasi-god Kung Yuan ay hindi exception. Kapag nakuha ko na ang Space-Time Robe, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Malamig na sabi ni quasi-god Kung Yuan. Sa labanan ng Space Transference Ice, natalo si quasi-god Kung Yuan kay Zhao Fang. Nang mapagtanto niya kung sino talaga si Zhao Fang, ang kanyang puso ng martial artist ay nakatanggap ng matinding suntok. Hindi papayag na si quasi-god Kung Yuan ang kanyang sarili na matalo sa isang mahinang langgam. Kailangan niyang personal na patayin si Zhao Fang para matapos ang lahat ng ito. Parang si quasi-god Kung Yuan ang kukuha ng Space-Time Robe. Bumantong hininga ang Black Destruction Serpent Dragon at nagpatuloy na gumaling mula sa mga sugat nito. Unti-unting lumipas ang oras, at nagpatuloy ang pagsubok. Sa isang tiyak na sandali, biglang naramdaman ng Black Destruction Serpent Dragon ang isang maringal, malalim, at malambing na aura sa kanyang tagiliran. Si Master ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang pamamaraan. Ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon ay nanlamig sa gulat. Gayunpaman, ang isang maliit na tagumpay ay hindi makakapagbago ng anuman. Whoosh! Tumayo si Zhao Fang, isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Ang paggamit ng time intent sa sarili ay maaaring magpapataas ng bilis ng cultivation ng isang tao. Naranasan ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng time intent. Ngayon lang, nakakonsumo siya ng napakalaking mapagkukunan ng metal elemental para dalhin ang 5 elemental wind lightning technique sa ika-11 antas, 5 elements become 1. Pagkatapos ng lahat, nagawa na ni Zhao Fang na i-convert ang 5 elemento sa pagitan ng isa't isa, kaya hindi naging mahirap ang paglusot. Thump! Thump! Nagsimulang umakyat si Zhao Fang sa hagdan. Nagsimula na bang gumalaw si Master? Bagamat hindi inakala ng Black Destruction Serpent Dragon na matatalo ni Zhao Fang ang quasi-god Kung Yuan, nakaramdam pa rin ito ng kaunting pag-asa. Akala ko walang lakas ng loob na umahan ang brat na yon. Ang isang dalubhasa sa Space-Time Sacred Land ay nanunuya. Hindi mo alam ang sarili mong lakas. Malamig na sabi ni quasi-god Kung Yuan. Thump! 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 Umakyat si Zhao Fang ng ilang dosenang hakbang hanggang sa magsimulang makaapekto sa kanya ang napakalaking bigat. May timbang din ako. Ang lakas ng bigat ay lumabas sa katawan ni Zhao Fang at nagsimulang makipaglaban sa bigat na ibinibigay ng hagdan. Thump! Thump! Umakyat si Zhao Fang ng kasing bilis ng hangin sa hagdan. Pagkatapos ng 100 hakbang, sa wakas ay nagsimulang bumagal si Zhao Fang. Sugod. Umungol si Zhao Fang, at ang kanyang katawan ay biglang lumaki. Swish! Ang 5 kulay na kidlat ay napalitan ng nakakasilaw na mga tato sa katawan ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, si Zhao Fang ay isang 5 kulay na kidlat na bundok na may sapat na lakas upang yumanig ang kalangitan. Thump! Ang bilis ni Zhao Fang ay tumaas,
Ang divine power ng 5 elemento ay nagbibigay daan sa kanya na walang pag-iingat na sumulong. 8 pang iba ang nagtangkang umakyat sa bundok. Nagtagumpay si Zhao Feng na lampasan ang isa sa kanila. Mabilis siyang nalampasan ng 1 segundo. Ang taong ito. Anong lakas? Ang lakas ng katawan. Napabuntong hininga na sabi ng ekspertong naabutan lang. Thump, thump, thump. Matapos maabutin ang 3 tao, sa wakas ay nagsimulang bumagal si Zhao Feng. Napakalakas. Nakatuon ang tingin ni Little Ling kay Zhao Feng habang inilalabas niya ang 2 salitang ito. Brat, ito ang magiging punto ng paghinto mo. Galit na umungal ang eksperto sa Spacetime Sacred Land na pinakamababa sa grupo. Ganoon ba? Hindi mapigilan ni Zhao Feng ang mapangiti. Space intent, time intent. Ipinadala ni Zhao Feng ang 2 intent na ito na dumadagandong sa hagdan. Agad na bumagal ang hagdan sa ilalim ng kanyang mga paa. Sugod. Ang 5-element pored na si Zhao Feng ay dumaan sa Little Ling. Thump, thump, thump. Papalapit ng papalapit si Zhao Feng sa eksperto sa Spacetime Sacred Land na nanlilibak sa kanya. Imposible. Hindi mo ako maaabutan. Ang ekspertong ito ay natulala, natigilan sa kinatatayuan na may gulat sa kanyang mukha. Ngunit sa oras na sinabi niya ang mga salitang ito, naabutan na siya ni Zhao Feng. Sa ngayon, si Zhao Feng ang pang-4 na pinakamataas na tao sa bundok. Thump, thump, thump. Pinahintulutan ng spacetime intent si Zhao Feng na patuloy na umakyat, kahit na hindi ito napakabilis. Isa pang eksperto ang naipasa. Ang tanging tao sa itaas ni Zhao Feng ngayon ay ang quasi-god Kung Yuan at ang rank 4 true god ng Spacetime Sacred Land. Naiintindihan ko na ngayon. Ang quasi-god Kung Yuan ay may napakalalim na pag-unawa sa spacetime intent. Agad niyang naunawaan kung paano ginagamit ni Zhao Feng ang kanyang spacetime intent. Buzz. Biz. Agad na ipinadala ni Kung Yuan ang kanyang spacetime intent na dumadagandong sa hagdanan, dahilan upang bumagal ng husto ang takbo ng hagdan. Kaya iyon ang nangyari. Naintindihan din ng rank 4 true god. Thump, thump, thump. Agad na bumilis ang takbo ni quasi-god Kung Yuan. Ang iyong space intent ay nasa level 2 lang. Hindi mo ako maabutan. Akin ang spacetime robe. Sa pamamagitan ng paggaya sa pamamaraan ni Zhao Feng, mabilis na nilapitan ni quasi-god Kung Yuan ang tuktok ng bundok. Ngunit pagkatapos, naramdaman ng quasi-god ang napakalaking ripples ng intent energy mula kay Zhao Feng. Ito ay napakaraming uri ng layunin. Namula ang mukha ni Kung Yuan sa gulat. Gumamit lamang si Zhao Feng ng spacetime intent noong mga nakaraang pagsubok, kaya naniwala si Kung Yuan na iyon lang ang uri ng intent na alam ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang bilang ng mga intent na umiikot sa katawan ni Zhao Feng ay halos nakalimutan ni Kung Yuan ang pag-akyat sa bundok. Nararamdaman ko na mayroong hindi bababa sa 7 iba't ibang uri ng layunin sa kanyang katawan, ngunit paano iyon? Ang mga tao sa likod ni Zhao Feng ay medyo naalarma din. Ang mga true god na may mababang ranggo ay napakahirap na maunawaan ang maraming layunin. Tanging kapag ang isa ay isang ancient god, kung saan ang pag-unawa sa mga layunin ay mas madali, ay nakakaunawa ng maraming layunin na karaniwan. Ngumiti lang si Zhao Feng at nagpatuloy sa pag-akyat. Sa pag-abot sa 11 antas ng 5 elemental wind lightning technique, 5 elements ang naging isa, ang 5 elements intent at wind lightning intent ni Zhao Feng ay ganap na nabuo. Bagamat ang bawat intent ay nasa level 1 lamang, ang 5 element intent at ang wind lightning intent ay 7 intents na. Kung ang isa ay nagdagdag din ng spacetime intent, nakuha ni Zhao Feng ang 9 na iba't ibang uri ng intent. Ang hagdan sa ilalim ni Zhao Feng ay umuusad na parang suso. Nagpatuloy si Zhao Feng sa pag-akyat, hakbang-hakbang, at mabilis niyang nalampasan ang rank 4 true god at nagsimulang lumapit kay quasi-god Kung Yuan. Siya ay isang demigod lamang, ngunit 9 na uri ng layunin. Napatulala ang transparent na elder sa summit. Hindi ako magpapatalo. Ang quasi-god Kung Yuan ay umungal habang itinutulak niya ang lahat ng kanyang mga diskarte sa limitasyon. Hindi siya papayag na matalo muli kay Zhao Feng. Mas malakas ako kaysa sa iyo, at nasa level 4 ang space intent ko. Nagsimula akong umakyat ng bundok bago ka, kaya ako ang unang makakarating sa tuktok.
Si quasi-god Kung Yuan ay sumigaw sa isip. Sa sandaling ito, lahat ay nakatingin sa tuktok. Papalapit ng papalapit si quasi-god Kung Yuan, ngunit mabilis na nakahabol si Zhao Fang. Sino ang mananalo sa huli? God Silang Stone. Gamit ang isang pitik ng kanyang palad, isang piraso ng God Silang Stone ang kalahati ng laki ng lalaki ay lumitaw sa kamay ni Zhao Fang. Kaagad na nagsimulang kumalat ang kapangyarihan ng pagbubuklod sa lugar. Ang bigat na bumababa kay Zhao Fang ay nabawasan, at ang hagdanan ay tumigil sa paggalaw. King of Gods, Kabanata 1205. Pagpino sa Spacetime Robe. Ang hagdan sa ilalim ni Zhao Fang ay tumigil sa pag-atres, at ang napakalaking bigat na dinadala sa katawan ni Zhao Fang ay nabawasan ng husto. Hindi. Paano? Natigilan si quasi-god Kung Yuan kaya umikot ang kanyang mga mata at muntik nang malaglag sa kanilang mga saksakan. Ang hagdan sa ilalim ng paa ng batang iyon ay tumigil sa paggalaw. Anong uri ng kayamanan iyon sa kanyang kamay? Agad na nakatuon ang lahat kay Zhao Fang. Sila ay orihinal na naniniwala na ang paligsahan sa pagitan ni Zhao Fang at quasi-god Kung Yuan ay hindi pa rin maayos, ngunit ang silang power na dulot ng napakalaking puting bato na lumitaw sa kamay ni Zhao Fang ay nagpahinto sa hagdan at nabawasan ang bigat kay Zhao Fang. Iyan ay isang god silang Santone. Ang rank 4 true god ng Spacetime Sacred Land ay nakatitig sa puting bato sa kamay ni Zhao Fang. Bagamat ang bato ay may ordinaryo at hindi pinakintab na ibabaw, ang lakas na dulot nito ay eksakto sa maalamat na God Silang Stone. Maaaring ang taong ito ay isang inapo ng God Silang race. Gulat na tanong ng rank 4 true god. Sinubukan nilang patayin si Zhao Fang kanina, ngunit kung si Zhao Fang ay talagang inapo ng God Silang race, hindi katanggap-tanggap ang ganoong aksyon. Nakalimutan ko na si Master ay mayroon ding God Silang Stone. Ngumisi ang Black Destruction Serpent Dragon. Thump, thump, thump. Nagsimulang dahan-dahan at maganda ang pag-akyat ni Zhao Fang. Sa sandaling iyon, nakalimutan ng lahat ang tungkol sa pag-akyat. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bawat hakbang ni Zhao Fang. Alam nilang lahat na si Zhao Fang ang nanalo. Si quasi-god Kung Yuan ay tulala. Ang bawat hakbang ni Zhao Fang ay tumatak sa kanyang puso, isang kahihiyan sa kanyang pangalan. Hindi masama. Sa tuktok, binigyan ng matanda si Zhao Fang ng isang mainit na ngiti. Napansin na niya si Zhao Fang sa unang round dahil ipinakita ni Zhao Fang na medyo may kakayahang maunawaan ang spacetime intent. Ngunit ngayon, naunawaan ng elder na si Zhao Fang ay hindi lamang abnormal na talento sa spacetime intent, ngunit sa marami pang ibang intents. Ipinakita ni Zhao Fang ang intent energy ng 5 elements intent, wind lightning intent, at spacetime intent. Para sa isang quasi-god na maunawaan ang siyam na iba't ibang layunin ay sadyang hindi naririnig. Thump. Habang nanonood ang lahat, narating ni Zhao Fang ang tuktok. Broom. Sa isang iglap, ang puting bundok ay nahulog at naglaho. Natalo ako. Talo ako sa kanya. Kahit ngayon, hindi pa rin pumayag si quasi-god Kung Yuan na aminin ito. Sa isang pakikibaka para sa isang spacetime treasure, siya, ang ipinagmamalaking quasi-god genius ng Spacetime Sacred Land, ay natalo. Quasi-god Kung Yuan, huwag kang panghinaan ng loob. Ang taong ito ay gumamit ng God Silang Stone ngayon lang. Maaaring siya ay isang inapo ng God Silang race. Ang rank 4 true god ng Spacetime Sacred Land ay agad na nag-message kay quasi-god Kung Yuan. Iyon ba ang nangyari? Ang quasi-god Kung Yuan ay hindi lubos na kumbinsido. Gayunpaman, kung si Zhao Fang ay talagang inapo ng God Silang race, ang kanyang pagkawala ay hindi ganap na hindi makatwiran. Ang God Silang race ay nasa ika-14 na ranggo sa 10,000 ancient races. Maraming mga demonyo ng Ancient Desolate Realm of Gods ang napigilan ng God Silang race. Ang teritoryo ng God Silang race ay isa ring pangunahing God Realm Sacred Land, ang God Silang Sacred Land. Swish! Nang mawala ang bundok, lahat maliban kay Zhao Fang ay pinalabas sa dimensyon. Ang pagsubok para sa spacetime robe ay natapos na. Senior, pwede mo bang iwan ang dalawa dito? Nakita ni Zhao Fang na ang Little Ling at ang Black Destruction Serpent Dragon ay nawala at agad na nagtanong. Swish! Gamit ang kanyang kamay, gumawa si Zhao Fang ng mga larawan ng Black Destruction Serpent Dragon at Little Ling. Sige, tutulungan kita.
Tumango ang transparent na matanda. Pagkaraan ng maikling sandali, muling lumitaw sa dimensyon ang Black Destruction Serpent Dragon at Little Ling. Ano ang sitwasyon sa labas? Agad na tanong ni Zhao Fang. Kakalabas lang namin nang magsimulang tanungin kami ng mga eksperto ng Spacetime Sacred Land. Mayroong hindi mabilang na mga nasawi sa labas. Tapos na ang labanan sa pagitan ng Ancient God at ng Rank 5 True Gods. Takot na sabi ng Black Destruction Serpent Dragon. Buti na lang at pinabalik sila. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ng Spacetime Sacred Land sa kanila? Ang Rank 5 True Gods ay tapos na sa pakikipaglaban sa Ancient God. Paano ang iba pang mga kayamanan? Nagpatuloy si Zhao Fang sa pagtatanong. Tanging ang bola ng violet na apoy at ang pilak na espada ang natitira. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay mabilis na sumagot. Sa apat na pinakamataas na kayamanan, ang Spacetime Robe ay nasa mga kamay ni Zhao Fang, at ang Heaven Yuan Stone Disc ay kinuha ni Quasi-God Sikong ng Tianian Sacred Land. Ang labanan sa labas ng mundo ay nagresulta sa kakilakilabot na mga casualty. Maraming mga eksperto ang agad na umalis pagkatapos makakuha ng kaunting pakinabang mula sa kaganapan. Sige. Nakuha mo na ang Spacetime Robe, kaya magmadali at pinuhin ito. Biglang sabi ng transparent na elder. Buzz. Biz. Ang katawan ng matanda ay nagsimulang maglaho, ngunit ang Spacetime Robe na kanyang isinuot ay lalong kumislap at lumiwanag, ang mga ron sa ibabaw nito ay nagniningning na may nakasisilaw at malalim na liwanag. Sa huli, ang katawan ng matanda ay ganap na naglaho, at ang ningning ng balabal ay lumabo habang ito ay lumutang sa hangin. Iniunat ni Zhao Fang ang kanyang kamay at kinuha ang Spacetime Robe. Kapag napino mo na ang Spacetime Robe, maaari kang umalis sa lugar na ito ng mag-isa. Isang mensahe ang lumipad sa isip ni Zhao Fang. Zhao Fang, tapos na ba ang ating pagtutulungan? Pinili ni Little Ling ang sandaling ito para magtanong. Ang ugali ni Little Ling ngayon kumpara noong una siyang sumali sa koponan ay ibang-iba gaya ng langit at lupa. Tapos na, pero hindi mo na kailangang umalis ng ganoon kabilis. Nasa labas pa rin ang mga tao ng Spacetime Sacred Land na naghihintay sa iyo. Diretsahang sinabi ni Zhao Fang. Dapat mong ibalik sa akin ang mga balahibo ng buntot ng ninuno. Nakita ni Little Ling na maaaring nakalimutan ni Zhao Fang ang bagay na ito at agad na hiningi ang kanyang gantimpala. Natigilan sandali ang ekspresyon ni Zhao Fang, at pagkatapos ay naglabas siya ng 3 balahibo sa buntot, na ngayon ay naubusan ng enerhiya. Ano? Ikaw? Sumeryoso ang mukha ni Little Ling, nanlaki ang kanyang mga mata at tila handa ng mag-alab. Gayunpaman, ang elder ng Phoenix-tailed bird race ay sinabi lamang sa kanya na kunin ang mga balahibo ng buntot, huwag gumawa ng anumang bagay. Bukod dito, kahit na ang mga balahibo ng buntot ay nawalan ng enerhiya, ang mga ugat ng intent sa mga balahibo ay umiiral pa rin, na nagpapahintulot sa mga miyembro ng kanyang lahi na maunawaan ang layunin sa loob nila. Inilibot ni Little Ling ang kanyang mga mata kay Zhao Fang bago inalis ang mga balahibo. Ang mga tao ng Spacetime Sacred Land ay malamang na mananatili sa loob ng ilang sandali. Dapat kang manatili at magtanim dito. Ang oras ay gumagalaw ng 10 beses na mas mabagal dito, at napakadaling maunawaan ang Spacetime intent dito. Isa rin itong magandang pagkakataon para sa iyo. Sabi ni Zhao Fang. 10 beses na mas maraming oras ng paglilinang ay talagang disente. Kung si Little Ling ay naging isang Rank 5 True God, siya ang magiging pinakabatang Rank 5 True God sa kanyang lahi at nagtataglay ng isang iginagalang na katayuan. Isang araw, siya ay magiging isang Rank 6 True God o kahit isang Ancient God. Pagdating ng oras, iiwan niya ang sarili niyang balahibo sa buntot at pupunta upang galugarin ang malawak na mundo. Bilisan mo at bawiin ang iyong kultibasyon. Binigyan ni Zhao Fang ng interspatial dimension ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay dumanas ng malaking pagbaba ng cultivation mula sa Origin Destruction na kinain nito at hindi na gaanong nagagamit. Oo, Master. Isang pahiwatig ng kaligayahan ang lumitaw sa mukha ng Black Destruction Serpent Dragon. Pagkatapos ng mahabang panahon kasama si Zhao Fang, medyo nagbago ang personalidad ng Black Destruction Serpent Dragon.
Sa pananaw ng Black Destruction Serpent Dragon, tiyak na malalampasan ni Zhao Feng kung nasaan ito sa tuktok nito, at marahil ay malalampasan pa ang mga Ancient God. Kapag ang Ninth God ay ni Zhao Feng ay ganap na nagising, ang kanyang potensyal ay magiging walang limitasyon. Ang buong Realm of Gods ay manginginig. Ang pagiging kabayo ng gayong makapangyarihang karakter ay hindi kahihiyan. Whoosh! Lumutang si Zhao Feng sa kawalan at nag-cross-leg na posisyon. Ang space-time robe. Sa tuwing nakikita niya ang kayamanang ito, hindi sinasadyang masasabik si Zhao Feng. Nagtataka ako kung anong ranggo ng divine weapon ang space-time robe na ito. Bulalas ni Zhao Feng. Sa ngayon, lahat ng divine weapon na nakita ni Zhao Feng ay mababang kalidad na divine rank. Siyempre, ang iba pang mga kayamanan na nakuha ni Zhao Feng mula sa transparent na palasyo ay maaaring maging katamtamang kalidad ng divine rank. Buzz. Biz. Sinimulan ni Zhao Feng na pinuhin ang space-time robe. Gayunpaman, napagtanto ni Zhao Feng na ang proseso ng pagpino ay napakabagal. Kailangang tandaan ng isa na kapag pinipino ang mababang kalidad na divine rank na mga divine weapon, kailangan ni Zhao Feng ng hindi hihigit sa 4 na oras. Ngunit ito rin ay patunay ng kalidad ng space-time robe. Dahil napakabagal ng pagdadalisay at ito ay napakahusay na lugar para sa paglilinang, hinati ni Zhao Feng ang kanyang isip upang linangin ang iba pang mga bagay. 5 Elemental Wind Lightning Technique, ikalabing isang antas, 5A Elements Become 1. Ang isip ni Zhao Feng ay bumagsak sa vortex ng divine power. Ngayong naabot na ni Zhao Feng ang antas ng 5 Elements Become 1, ang kanyang enerhiya ay naging 5 Elements Divine Power. Kaya, ang pinagmumulan ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay natural na hindi maaaring magpatuloy na tawaging isang Sacred Power Whirlpool. Noong nakaraan, malinaw na nahahati ang 5 kulay sa 5 kulay na Sacred Power Whirlpool ni Zhao Feng. Ngunit ngayon, ang 5 iba't ibang uri ng enerhiya ay pinagsama sa isang Jade Disc kung saan dahan-daang umiikot ang 5 magkakaibang uri ng liwanag. Sa pag-ikot ng 5 Elemental Wind Lightning Technique, nagsimulang maging pamilyar si Zhao Feng sa kanyang sarili at patatagin ang kanyang bagong pundasyon. Si Zhao Feng ay nakapasok sa ikalabing isang antas sa sobrang pagmamadali kaya't wala na siyang oras upang maging pamilyar sa bagong enerhiya na 5 Elements Divine Power. Ang 5 Elements Divine Power ay isang malakas na puwersa na pinaghalo ang 5 magkakaibang uri ng wind lightning, na lumilikha ng kapangyarihan na maraming beses na mas malakas kaysa sa lightning fire obliteration. Kakagawa ko lang ng 5 Elements Divine Power, at ito ay kapantay na ng Divine Power ng isang rank 3 True God. Medyo nasasabik si Zhao Feng. Ang ikalabing isa at ikalabing dalawang antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique ay ganap na naiiba sa unang 10. Ang dalawang antas na ito ay mga mababang kaharian. Ang pagsulong sa kanila ay mas mabilis at hindi nangangailangan ng kasing dami ng mga mapagkukunan gaya ng unang 10 antas. Ang higit na kailangan nila ay ang kakayahang umunawa. Sa kasalukuyan, ang 5 uri ng wind lightning ni Zhao Feng ay nasa paunang estado ng pagsasanib. Kapag ganap niyang napagsasama-sama ang mga ito, maaari niyang isaalang-alang ang kanyang sarili na nakumpleto na ang ikalabing isang antas. 5 Elements Divine Power. Sa isang pag-iisip, isang 5 kulay na liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Ang bawat stream ng 5 Elements Divine Power ay gumuhit sa bawat isa sa iba't ibang uri ng wind lightning. Nangangahulugan ito na, sa paggamit ng 5 Elements Divine Power, si Zhao Feng ay kumonsumo ng 5 beses na mas maraming enerhiya kaysa karaniwan. Ngunit ang Divine Power Vortex ni Zhao Feng ay palaging abnormal. Ito ay napakatibay at maaaring magbigay ng malaking halaga ng enerhiya. Habang ang isa ay umunlad pa sa ikalabing isang antas, ang 5 Elements Divine Power ay lalakas at lalakas. Unti-unting lumipas ang oras. Unti-unting tumas ang aura ni Zhao Feng, at 5 kulay na liwanag ang nagpapaliwanag sa mabituing kalangitan. Ngunit napakabilis, ang malakas na aura na ito ay bumaba sa katawan ni Zhao Feng, na naging dahilan upang imposibleng makita ang kanyang tunay na lakas. Mahusay ko na ngayong magagamit ng 5 Elements Divine Power. Ikinuyom ni Zhao Feng ang kanyang kanang kamay, naramdaman ang napakalaking kapangyarihan na walang tigil na dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Gamit ang 5 Elements Divine Power Vortex bilang pundasyon, idinaragdag ang aking bloodline at katawan,
kung susubukan ko para sa Heavenly Divine Realm ngayon, maaari man lang akong maging rank 3 True God. Malaki ang tiwala ni Zhao Feng sa konklusyong ito. Gayunpaman, kamakailan lamang ay naabot niya ang antas ng demigod. Ang kanyang 5 elemental wind lightning technique at sacred lightning body ay mayroon pa ring puwang para sa pagpapabuti. Para sa kadahilanang ito, binalak ni Zhao Feng na ipagpatuloy ang pag-iimbak ng enerhiya at dagdagan ang kanyang mga reserba, na nagtatakda ng mas mataas na target para sa kanyang sarili. Isang buwan na ang lumipas, at sa wakas ay nagtagumpay ako sa pagpino sa space-time robe. Napangiti si Zhao Feng sa tuwa. Isang buwan na ang lumipas dito, ngunit 3 araw lang iyon sa labas ng mundo. Tingnan natin itong space-time robe. Anong misteryo ang taglay nito? Bakas sa mukha niya ang pagtataka. Ang divine weapon na ito ay tiyak na may antas ng katalinuhan na katumbas ng isang tao, at ang dimensyon na nilikha nito ay maaaring magpabagal sa oras ng 10 beses na mas mabagal kaysa sa ginawa nito sa labas ng mundo. Talagang interesado si Zhao Feng na makita kung anong uri ng tulong ang maibibigay sa kanya ng isang napakalakas na sandata. King of Gods, Kabanata 1206. Pagsasara ng Secret Dimension. Habang isinubsob ni Zhao Feng ang kanyang isip sa space-time robe, napagtanto niya na ang dimensyong ito ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Maaaring umalis si Zhao Feng kahit kailan niya gusto at dalhin ang sino mang gusto niya. Bilang karagdagan, ang dimensyong ito ay nilikha sa pamamagitan ng kakayahan sa space-time. Kaya, kapag sapat na ang lakas ni Zhao Feng, maaari niya itong baguhin. Bukod doon, maaaring makatanggap si Zhao Feng ng iba pang mga buff sa pamamagitan ng pagsusuot ng space-time robe. Isinuot ni Zhao Feng ang dark silver na robe at biglang tumayo. Heaven Engulfing Palm. Pinagsanib niya ang space-time intent sa kanyang dalawang palad. Boom! Boom! Ilang larawan ng Heaven Engulfing Palm, na may dalang malawak na momentum, natunaw sa kawalan at halos agad na lumitaw muli. Ang kanilang napakalaking kapangyarihan ay tila naging sanhi ng panginginig ng buong dimensyon. Ang aking space intent ay na-boost sa level 3, ngunit ang boost sa time intent ay medyo mahina. Itinigil ni Zhao Feng ang kanyang pagsubok at nagtapos. Ang space-time robe ay nagpalakas sa space intent ni Zhao Feng ng isang buong level, at ang kanyang time intent ay nakatanggap din ng medyo makabuluhang boost. Nangangahulugan ito na, habang suot ang robe, maaaring gumamit si Zhao Feng ng mga diskarte sa space-time na higit sa kalahating antas na mas malakas kaysa sa normal. Subukan natin ang isang ito. Si Zhao Feng ay nagbigay ng isang misteryosong ngiti habang ibinuhos niya ang space-time intent sa space-time robe. Swish! Isang spatial blur ang lumitaw sa paligid ni Zhao Feng, at pagkatapos ay nawala siya. Swish! Biglang lumitaw ang katawan ni Zhao Feng sa malapit. Whoosh! 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 Pabalik-balik na kumurap si Zhao Feng sa ere, ang kanyang posisyon ay madalas na nagbabago na imposibleng mahulaan kung saan siya susunod na lilito. Hindi masama. Isang masayang sorpresa ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Ang spatial blink ay isang kakayahan na ibinigay ng space-time robe kay Zhao Feng na nagpapahintulot sa kanya na maglakbay sa anumang lokasyon sa loob ng isang tiyak na distansya. Bagamat ang mga True God ay lahat ng nakakatakot na nilalang na may kakayahang magsara ng espasyo, bilang isang hindi inaasahang pamamaraan ng paggalaw, medyo disente ang spatial blink. Bilang karagdagan, ang space-time robe ay mayroon ding maraming iba pang mga space-time na kakayahan na naitala dito, lahat ng mga ito ay magagamit para matutunan ni Zhao Feng. Dapat matuto muna ako ng instant movement. Ginawa ni Zhao Feng ang kanyang mga plano. Sa kanyang level 2 space intent, kakailanganin niya ng kaunting oras upang matuto ng instant movement. Bilang karagdagan, ang space-time robe ay nag-buff din ng instant movement. Maaari nitong palakihin ang distansyang nilakbay o bawasan ang oras na kailangan. Nagtataka ako kung ang space-time robe ay maaari ding mag-buff sa space-time eye bloodline techniques ng God's Spiritual Eye. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Zhao Feng. Ang spatial movement ng God's Spiritual Eye at Void Eye Slash ay maaaring bahagyang ituring bilang mga diskarte sa space-time. Kung nabuff din ng space-time robe ang mga diskarteng ito, mas magiging handa si Zhao Feng na linangin ang mga diskarte sa space-time eye bloodline. Sa ideyang ito, inactivate ni Zhao Feng ang God's Spiritual Eye habang nakikipag-usap sa space-time robe.
Biz. Isang gintong whirlpool ang lumitaw sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Swish. Kasabay nito, isang vortex ng eye bloodline energy ang lumitaw sa malapit. Ngunit biglang, si Zhao Fang ay na-freeze sa lugar, ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok. Ang pakiramdam na ito. Tulala si Zhao Fang. Ilang sandali lang ang nakalipas, nang gamitin ni Zhao Fang ang special na eye bloodline technique ng God Spiritual Eye habang bino-buff sila ng space-time robe, nagbago ang God Spiritual Eye. Pakiramdam ni Zhao Fang ay parang isang napakalaking spatial framework ang nakabuo ng koneksyon sa God Spiritual Eye. Unti-unti, naramdaman ni Zhao Fang ang paglayo ng kanyang isip mula sa kanyang katawan, umalis sa dimensyong ito at pumasok sa Ancient Dream Realm. Boom! Bang! Thump! Sa labas, marami pa ring eksperto ang nag-aaway dahil sa kayamanan. Samantala, ang mga eksperto ng Spacetime Sacred Land ay nag-set up ng isang array sa paligid ng lugar kung saan nawala ang Spacetime Robe. Malamang hinihintay nilang lumabas si Zhao Fang. Hindi nakita ni Zhao Fang ang Violet Flame o ang Silver Sword, at mukhang umalis din ang Ancient God Expert. Manam, ang Rank 5 True God ng Spacetime Sacred Land ay tila may naramdaman, at tumangala siya sa langit na nakakunot ang noo. Sa di malamang dahilan, pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya mula roon. Pero wala naman. Ang Rank 5 True God ay nalito. Iniisip niya lang ba, sa dimensyon ng Spacetime Robe, ang mga mata ni Zhao Fang ay nanambalik ng kaunting espiritu. Ano yon ngayon lang? Umalis ang aking kamalayan sa dimensyong ito at sumanib sa espasyo ng Ancient Dream Realm. Gumugulong ang isip ni Zhao Fang sa hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon ng pagsasanib, naramdaman ni Zhao Fang na napagmamasdan niya ang bawat sulok ng Ancient Dream Realm, at ito ay hindi ginagamit ang Eye of Heaven. Pagkatapos pakalmayan ang sarili, muling pinaandar ni Zhao Fang ang God Spiritual ay habang nakikipag-usap sa Spacetime Robe. Buzz! Buzz! Dahan-daang gumapang si Zhao Fang patungo sa hindi malinaw na spatial framework na iyon, dahan-daang lumalawak sa kabuuan ng Ancient Dream Realm. Sa sandaling ito, si Zhao Fang ay mas perpektong pinagsama sa espasyo. Maaari niyang obserbahan ang lahat habang nahihirapan silang mapansin si Zhao Fang. May naisip si Zhao Fang. Buzz! Boom! Ang dimensyon ng Ancient Dream Realm ay biglang nagsimulang manginig. Anong nangyari? Ang maraming eksperto na nakikipaglaban ay binigyan ng takot. Ang lakas ng kanilang mga diskarte ay hindi sapat para ilipat ang Wild Ancient Secret Dimension, kaya bakit biglang nagsimulang manginig ang dimensyong ito? Swish! Muling bumalik sa kanyang katawan ang isip ni Zhao Fang. Naiintindihan ko. Gamit ang kapangyarihan ng Spacetime Robe, nagkaroon ako ng higit na kontrol sa Ancient Dream Realm. Huminga ng malalim si Zhao Fang at gulat na sinabi. Mas tiyak na ngayon ni Zhao Fang na ang Ancient Dream Realm ay may napakalapit na koneksyon sa God Spiritual Eye. Ang Ancient Dream Realm ay maaaring ang origin dimension ng God Spiritual Eye. Kung ang Wild Ancient Secret Dimension na nagbubukas lamang ng isang beses sa bawat 10,000 taon ay maagang nabuksan, tiyak na may paraan para maisara ito ng maaga. Si Zhao Fang ay palaging naniniwala na siya ang dahilan kung bakit maagang nagbukas ang Wild Ancient Secret Dimension, kaya kung gusto niyang isara ito ng maaga at itaboy ang mga taong ito, ang kritikal na punto ay nakasalalay sa kanyang sarili at sa God's Spiritual Eye. Sa pag-iisip na ito, naging malungkot si Zhao Fang. Naka-cross-legged siya at nagsimulang magsaliksik dito. Origin Energy. Habang ipinadala ni Zhao Fang ang kanyang isip sa misteryosong gininto ang bola, natuklasan niya na maaari na niyang ilipat ang enerhiyang ito. Naalala ni Zhao Fang na, sa tuwing gagamitin niya ang God Eye Duplication, ang God Spiritual Eye ay gagamit din ng isang tiyak na halaga ng Origin Energy. Batay sa aking pag-unawa sa Eye of Death, ang Origin Energy ay maaaring makaimpluwensya sa Origin Dimension. Tila naunawaan ni Zhao Fang ang pangunahing prinsipyo. Buzz. Sa God Eye Dimension, nagsimulang umikot ang misteryosong gininto ang bola. Sa pagkakataong ito, ang gintong bola ay nagsimulang magpakawala ng parang panaginip na bahaghari ng kapangyarihan. Habang inilalabas niya ang kapangyarihang ito, naramdaman ni Zhao Fang na bahagyang hangin na ang God's Spiritual Eye. Whoosh!
Inihalo ni Zhao Feng ang kanyang kamalayan sa bahaghari na daloy ng enerhiya at pagkatapos ay dahan-daang nagsimulang kumalat ito sa napakalaking spatial framework. Swish! Muling sumanib ang isip ni Zhao Feng sa espasyo ng Ancient Dream Realm. Gayunpaman, ang oras na ito ay ganap na naiiba mula sa unang 2 beses. Nararamdaman ni Zhao Feng ang lahat ng nangyayari sa radius na milyon-milyong li. Naramdaman din niya na ang lahat ng bagay sa lugar na ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, na ang langit at lupa ay nasa kanyang utos. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ang Diyos ng mundong ito. Ang lahat ay magpapatuloy ayon sa kanyang kalooban. Kayong lahat, mawala. Si Zhao Feng ay umuungal sa isip. Kasabay nito, pinaghalo ng kanyang kamalayan ang origin energy ng God ay sa napakalaking spatial framework. Buzz! Boom! Ang Ancient Dream Realm ay nanginginig, at ang espasyo ay nagsimulang gumana sa ilang kamanghamanghang paraan. Biglang huminto ang isang grupong naglalakad sa malapit. Nagre-react ang spatial token. Isang espesyal na token ang lumitaw sa kamay ng isang matanda. Ang token ay patuloy na kumikislap at naglalabas ng mga ripples ng space intent. Ang lahat ng taong papasok sa Wild Ancient Secret Dimension ay magkakaroon ng espesyal na ginawang token na ipagkakaloob ng kanilang paksayon. Sa spatial na token na ito lamang nila mararamdaman ang spatial na landas na nilikha ng kanilang lahi o sekta, na nagpapahintulot sa kanilang maayos na pagbabalik. Hindi pwede. Sa nakaraan, hindi ba palaging mananatiling bukas ang Wild Ancient Secret Dimension sa loob ng kalahating taon? Tanong agad ng isang dalaga. Hindi ako sigurado, ngunit ang liwanag ng spatial token ay lumalakas at lumalakas. Kung hindi tayo babalik kaagad, maiipit tayo rito at hindi na makakabalik. Mataimtim na tinitigan ng matanda ang spatial token. Ano? Paano iyon? Ang bawat isa sa grupo ay naglabas ng kanilang sariling spatial token, at nang makumpirma ang katotohanan ito, sila ay nalungkot. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat sa Wild Ancient Secret Dimension na malapit nang magsara ang lihim na dimensyon at kailangan nilang bumalik sa Ancient Desolate Realm of Gods. Paanong nangyari ta? Hindi pa rin lumalabas ang brat na iyon. Ang isang dalubhasa sa Spacetime Sacred Land ay may mukha na puno ng pagdududa at pag-aatubili. Tara na, maaari lang tayong umalis. Pinayuhan ng isang tao. Manam, sumang-ayon si Quasi-God Kung Yuan. Kung nagpa siya si Zhao Feng na magtago sa dimensyon ng spacetime robe, wala silang magagawa sa kanya. Mayroong kahit na isang mataas na pagkakataon na si Zhao Feng ay nakabalik na sa Ancient Desolate Realm of Gods at wala na sa paligid. Godsilang Sacred Land. Binulong ni Kung Yuan ang 4 na salitang ito. Pagbalik niya, siya ay mag-iimbestiga at tingnan kung ang Godsilang Sacred Land ay may ganoong tao. Pagkatapos ng lahat, ang zone kung saan naninirahan ang Godsilang Sacred Land ay hindi pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension. Hindi malaki ang pagkakataon na si Zhao Feng ay isang kababalaghan ng Godsilang Sacred Land. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, sunod-sunod na figure ang nawawala mula sa Ancient Dream Realm. Swish! Bumalik ang isip ni Zhao Feng sa kanyang katawan. Talagang gumana. Basang-basa sa pawis ang ulo ni Zhao Feng habang tuwang-tuwa siyang nagsasalita. Hindi niya akalain na, gamit ang spacetime robe, makakagawa siya ng paraan para pilitin ang lahat na umalis sa Wild Ancient Secret Dimension. Maagang nagbukas ang Wild Ancient Secret Dimension, at maaga rin itong nagsara. Ngunit ngayon, ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay lubusang naubos. Ang kanyang kaluluwa at kamalayan ay sobrang pagod din. Wala na siyang ibang gustong gawin kundi dumapa at matulog. Gayunpaman, nagawa ni Zhao Feng na magtiis. Tara na, umalis na tayo sa lugar na ito. Sinabi ni Zhao Feng sa Black Destruction Serpent Dragon at Little Ling. Master, ang mga taong iyon mula sa Spacetime Sacred Land ay maaaring nasa labas pa. Nagbabala ang Black Destruction Serpent Dragon. Ngunit kinuha na ni Zhao Feng ang Black Destruction Serpent Dragon at Little Ling sa dimensyon ng Spacetime Robe. Walang tao. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay gulat na tumingin sa paligid nito, na pagtanto lamang na sila ay ganap na desyerto. Ilang araw na ang nakalipas, nang umalis ito sa Spacetime Robe sa unang pagkakataon, isang malaking labanan ang nagaganap, ngunit ngayon,
Wala ni isang tao ang natira. Little Ling, dapat kang bumalik ngayon. Sabi ni Zhao Feng kay Little Ling. Manam. Ang mga mata ni Little Ling ay nanlamig saglit, at pagkatapos ay tumango siya. Ngayon lamang na siya ay babalik sa pugad ng Phoenix ay napagtanto niya na ang kanyang oras kasama si Zhao Feng ay medyo disente, medyo kahanga-hanga. Boom! Whoosh! Sa isang pagsabog ng violet na apoy, ang kaaya-ayang katawan ni Little Ling ay naging isang napakarilag na phoenix-tailed bird na agad na lumipad.